Very classy. Ayos. Pero during that time, no, siyempre, di ba, nag-journey ka na dyan sa business mo, tapos nag-rap. So, ano yung point na nabuo mo yung 2 joints? Ano ba ibig sabihin ng 2 joints? Bakit 2 joints? Tsaka, bakit mo naisip na, oy, gawa tayo ng grupo? Hindi, kasama ko si Ives Fresco noon. Lagi kami naglalabas ng kanta, pero hindi kami grupo. Pero sabi ko sa kanya, okay, gumawa tayo ng pangalan, pero ayoko pa rin naggrupo kami. Ayoko maging rap group eh. Kumbaga, dalawa tayong rapper, pero meron tayong pinanggagalingan na grupo. Parang ganun. So, nag-isip lang ako ng pangalan na 2 joints, ganun. Yun lang yun na, walang malalim na meaning ng 2 joints. Wala. Madali lang siyang big kasin. Alam mo, maikli lang siya. 2 joints. Nagmi-meeting kami doon, may 2 joint doon. Okay, 2 joints. Okay, ito na. Let's go. Talaga meaning nun. Walang malalim na. Okay. So, doon na nagsimula. So, kailan pa yan yung grupo mo na yan? Parang ang galing no? Nagkaroon ka ng theory of space. Ako sa pare-pares kayo ng mindset. Pare-pares kayo. Ano yun? Nadadagdagan ba sila through time? Makakaltasan din kami ng tao minsan. Mababawasan kami ng tao. Dahil yung iba hindi nakakatagal eh. Kasi, syempre yung diskarte namin tol, walang kasiguraduhan eh. Diba? Wala pang sweldo. Ano siya eh, kumbaga sa amin, sige, tingnan, kaya mo bang tumagal dito ng, let's say, 10 years, 15 years, nang walang kinikita? Kung kaya mong tumagal dun, wala kami pinipilit na taong sumama sa amin, di ba? Yung iba, sinubukan nilang sumama sa amin, napaalis din dahil wala nga perang pumapasok. Pero ang point ko, ganun talaga. Itong binibuild kong something na to, walang pera sa umpisa. Tama. Ganun talaga to siya. So, yun, may mga ibang tropa na, let's say, galing sila may work sila dati. Siyempre, naiingit sila sa lifestyle namin. Gusto nilang sumama. Papasamahin namin. Magkukwit sila ng work. Isipin magkukwit sila ng work para sumama sa amin. Magugulat sila, saan yung pera? Wala. Yung ganun. Kasi sila sanay ngayon, since galing sila sa work, sanay sila na may sweldo sila every 15 and 30. Ngayon, nung sumama sila sa amin, hindi nila hindi naninibago sila dun sa lifestyle namin na walang 15th and 30 na perang pumapasok. Kasi pure diskarte lang talaga eh. Ganun. Kaya meron ding mga tropa na nawala at meron ding mga nagstay. Ganun. So doon nanggagaling yung income mo sa YouTube, sa Daily Flight, sa clothing. Nung panahon na yon, Daily Flight lang ang mas. Kasi dati mahina pa yung YouTube na pera eh. Okay. Hanggang ngayon hindi naman ganun kalaki ang pumapasok sa YouTube namin. Hindi naman ako yung katulad ng mga parang kunyari mga Kong TV na level na talaga masabi yung YouTube nito may pera. Sa amin hindi, enough lang na pangkain, panggas, grocery, ganun lang. So paano mo naman nakilala si Frank Mendoza, si Frank? Minisyon ako niya ni Frank. Talaga? Oo, minisyon niya ako. Nakikinig na yan siya sa akin. Tapos gusto niya ako maka-work talaga. Nag-meet kami sa isang party. Tapos may dala siyang mga sample ng t-shirt niya. Sakto nung panahon na yon, naghahanap ako ng mga blank na shirts na tatatakan ko ng Daily Flight. Tapos inabot niya sa akin yung mga blank na shirts. Tapos sabi ko sa kanya, mag-order ako. Sige, order kang ganito karami ba? Sinend niya sa akin yung total ng magkano order ko. Pinadala ko agad yung bayad at ginawa rin naman niya agad. Tapos, yun, yung una pa lang yung frequency, gets mo na, mukhang magiging kaibigan ko to ng pangmatagalan. Same na frequency, same yung vibes namin. And magkaibang tao kami. Magkaiba kami ng paniniwala, ganun. So, totally baliktad nga kami talaga nun ni Frank kung iisipin mo eh. So, sobrang baliktad kami doon. Pero, ang alam ko, mas gumagana ang, let's say may 2 boss, mas gumagana yun pag magkaiba sila. Pag pareho sila, medyo hindi gumagana. Actually, si Frank, sa kayo ko lang din siya nakilala. Hindi ko siya kilala. Okay. No, nung nakikinig lang ako sa'yo, nakikinig ako sa podcast mo, meron palang Frank. Kasi syempre, bukod sa'yo, nagsasalita rin siya. Yes. Pwede na magsalita. Tapos sinesearch ko, ito pala siya. Ganun. So, doon ko na rin na-explore si Frank. No, pero, sa totoo lang, hindi siya kilala. Ikaw lang ang kilala ko. Si Frank ay genius. Genius talaga si Frank. Ako nga lang nagsabi sa kanya na, magsalita siya, lumabas siya. Dahil wala naman sa plano niya yan eh. Alam mo yun, pero nasasayangan kasi ako eh. Alam mo yun, yung mga pinagsasabi mo yan sa akin, that naririnig ng iba yan. Yung lifestyle mo, that nakikita ng iba yan. Alam mo yun, kumbaga may ibubuga ka eh. Kaya yun, nung una, hindi naman talaga niya gustong makilala eh. Nung una, ako lang nagsabi sa kanya, sayang naman. Diba? Ang galing no, bro, parang ano ka na no, parang complete package na, parang lahat na ng areas ng buhay mo, excellent ka na. In terms naman sa relationship,
At paano ka napasok dyan sa sitwasyon na naging tatlo na? Ano ba, tatlo na ba ngayon? O Dalawa na pa rin? lang. Dalawa pa rin? Dalawa Pero na lang. parang nakita ko, meron nag-a-apply na isa. Laging merong mga nag-a-apply. Wala mo bagitin. Tol, Nakikita ko si tol, Simona wait. Isla eh. Alam mo, tol, Okay. kung magdi-decide ako na gawin kong 5 ngayon sila, mamayang 8 PM magiging 5 na sila. Okay. Pero ayoko dahil hindi pasado masyado to, hindi pasado masyado. Ayoko to ganun. Hindi ako nagmamadali naman eh. Hindi naman kasi about sa paramihan ng babae yun eh. Hindi Okay. about yun sa ilan ang solid sa na babae. Yun lang. Kuwari isa lang ang babae ko pero solid, goods lang ako dun eh. Okay. Basta solid. Hindi siya sa paramihan ng babae. Akala nila ang labanan paramihan ng babae. Minsan may mga lalaki magyayabang sa akin, meron akong 7 na babaeng kinikita ngayon. Sinesex ko silang lahat. Tapos tatanungin ko, okay, ilan dyan na tumutulong sa'yo? Hindi sila makasagot. Ilan dyan na nagpapasok ng pera sa'yo? Hindi sila makasagot. Anong silbi ngayon nun? Nagsasayang ngayon ng oras doon, di ba? 7 yung piniplease mo na babae, ni isa walang tumutulong sa'yo. Wala ding kang silbi. benefit. Wala kang benefit. Okay lang na may isa, pero solid siya sa'yo. Okay lang yun. Hanggat sa loyal siya sa'yo, ganun, at tumutulong siya at naiintindihan niya yung vision mo, ganun. Yun lang yun, ganun lang. Ba't nung kabataan mo ba ganyan ka na? Or bakit dumating sa point na gusto mo marami kang, or hindi lang isa ang iyong karelasyon? Well, kung magpapaka-honest naman yung mga lalaki, yun naman gusto talaga nila. Na ano lang sila ng society na, dapat isa lang. Pero yung, kung papaka-honest lang sila, gusto nila yun eh. Diba? Sinasabi lang nila na, hindi, ayoko yan. Kasi nakikinig yung girlfriend nila eh. Mga galit yung girlfriend nila pag sinabi nila yung totoo eh. 'Di ba? Pero ang totoo talaga nun, okay to maganda tong ganito Pero nung bata pa ako, hindi ako masasabing chick boy. Hindi, sa school nga namin tol, hindi ako heartthrob eh. Ganun. Mahina yung ano ko tol. Mahina yung, kung tawagin namin ay catch hand. Yung catch hand, meaning yun yung, kasi may dalawa yan eh. May catch hand at keep hand. Yung catch hand, yun yung ability mo na magustuhan ka ng mga babae. Yung keep hand naman, yun yung ability mo na makip mo yung mga babae. Mahina yung catch hand ko. Hindi ako gaanong gustuhin ng babae agad. Hindi ako heartthrob. Pero once na may nagkagusto sa akin, tumatagal siya. Solid siya. Once na may nagkagusto sa akin, like talagang nababaliw siya sa akin. Kahit nung bata pa lang ako, pag nagkaka-girlfriend ako, tumatagal talaga. Yun. Meron namang mga tropa ako na gustuhin sila ng mga babae, pero pag nalagay mo na sa relationship, mabilis matapos. So magkaiba siya. Diba? So sino ba mga asawa ba sila? Girlfriend pa lang? Well, girlfriend talaga. Girlfriend. Technically girlfriend. So si La Bruja, Mm-hmm. yun yung talagang naging matagal na sa'yo ka ng kamay mo siya. Parang Tapos si Laika Diamond. Si Super Lek, yun ang Super Lek na. Super Lek. Super Lek na ba? Super Lek. Pinalitan ko yung ano niya. Pero parang dati wala pa siya. Or dati na siya, original na rin siya na girlfriend. Hindi naman, mas nauna si La Bruja. Sila ba talaga? Tapos si Samsara na ngayon, hindi na kayo naging aligned kaya umalis na siya. Yeah, wala na sa sa page na pinag-usapan namin. Wala na yung sa mission na pinag-usapan namin, wala na siya doon eh. So, tapos ngayon, nakikita ko sa mga videos ni La Bruja at saka ni Super Lek, si Mona Isla. So, hindi pa siya, ano ba standards mo? Bakit hindi pa siya makapasok? Hindi naman siya nag-a-apply sa akin eh. Talaga? Talaga? Bakit siya papasok? Ganon? Okay. So, wala pa siyang pero bakit lagi siyang nandun na, parang ganun lang, exposure lang, ganun? Kita mo kung paano, Tola, pansinin mo kung paano napapatakbo kayo ng mga isip nyo. Like, utak nyo lang nagsabi nun. Kung iisipin, wala naman akong sinabing babae ko yun. Never naman yun yung nakitang hinalikan niya ako. Never yung nakitang niyakap niya ako. Yung dalawa lang sila. Di ba? Pero yung mga tao, gumagawa na agad sila ng senaryo sa utak nila at naniniwala na agad sila dun. Yun yung power ngayon ng utak nyo. So, kaya kayong paglaruan din talaga ng utak nyo. Hindi nyo na namamalayan na napaglaruan na kayo ng utak nyo. Sige mo yun ang lesson dun sa storyang yun. Pag tinitingnan ko yung mga comment section, di ba? Oy, napalitan, ginagaya to na sa saan nyo nakuha yan? Napaglaruan kayo ng utak nyo. Kami, wala kami sinabing ganun. Hindi namin sinabi, bagong babae ko to. Hindi namin sinabi yun, di ba? Pero yung mga utak nyo lang ang nagsabi nun. So imagine, tol, kung ilang beses na yung mga tao na sinabihan sila ng utak nila na hindi totoo. Let's say may gustong gawin